Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Another adventure na naman po ang ating ginawa. Iniwan muna natin sila Mrs. Joy. At nasa biyahe tayo ng expedition along the way pabalik ng Kanipo para makasama muli si Chairman. Kaya ito ang mga kaganapan sa buong nating adventure na nagawa. Kaya tara, samahan niyo ba kami? Let's go! Expedition day today from El Nido, the last frontier of the Philippines, all the way to Coron, Palawan, which is the shipwreck diving capital of the Philippines, sa loob po ng 4 na araw at 3 gabi. At ito ang aming mga kasama sa biyahe. 18 ang aming po mga turistang dala at iba-ibang lahi, iba-iba ang pinanggalingan, pero pinipilit namin pag-isahin para sa enjoyment na kanila pong ma-attain dito sa pag-explore sa mga most amazing islands sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Kaya tara, ito ang mga kaganapan. At doon po pala sa gusto makatry na expedition mga ka-adventure ay meron po tayong code na ibinigay si Big Green Boatman na nasa ganun po ay maging discounted kayo once na nag-avail kayo and pwede kayo mag-request na makasama ako sa biyahe na nasa ganun ay maka-experience din tayo ng mga sariwang isda na nahuhuli natin sa ating pamamana at ay pinapatigil dito sa aming mga turista. And mula sa El Nido, ang aming unang lugar na pinupuntahan ay itong turtle spot na matatagpuan dito sa Cadlao Island na isa sa pinakamataas na limestone rock formations dito sa bayan ng El Nido, Palawan. Iba-iba ang mga destinations na aming pong pinupuntahan at syempre iba-iba din ang activities, snorkeling, kayaking, paddleboarding, sunbathing, relaxation at syempre yung pakikipagsalamuha doon sa mga local sa island na amin pong mapupuntahan at pinipilit namin na mag-reach out at magbalik ng pabor para sa mga local na nang sa ganun ay nakikipag-coordinate tayo lalo-lalo na para sa ikabubuti ng mga bata. Walang gana? Sakit ngipin o, sakit ngipin. At sa loob ng 4 na araw at 3 gabing expedition, ang lahat ay included na. So ang gagawin na lang po is bayad na lang and lahat is provided na ng Big Green Boatman Expedition. So ayun nga, mula sa drinks, snacks, lunch, dinner, breakfast, and anything po na nasa bangka ay privilege na magamit. And especially, hindi nawawala ang adventure natin na pamamana kasi isa yan sa mga talagang main na ginagawa natin in every destinations natin ginagawa. So as much as possible na meron tayong spot na pwede pagpanaan, ay talaga namamana tayo. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Itong ating ginawa mga ka-adventure ay afternoon dive na lang po. Check na lang talaga dahil nga palubog na rin ng araw tapos tented pa yung aking mask na gamit kaya hindi na rin ako masyadong lumalim at nag-ambush pa. So nakita ko po itong grupo ng mga lanhuan, yung isdang amoy pating at ito na lang po yung aking pong pinagtuunan ng pansin at napakasarap naman ito kilawin. Kaya eto, tara, damihan natin. Sayang mga ka-adventure, sa 6 na tira ay natanggal yung 4, so 2 lang po yung na-secure nating isda. At bumalik na rin po ako sa bangka dahil dumidilim na nga ng husto dahil palubog na po ang araw. Kaya pagkabalik ko pa sa bangka ay hinanda kagad ni Aris, yung aking pong kapatid na nagtatrabaho dito sa Big Green Boatman, para meron kagad kaming pangulam sa amin pong hapunan. Itong si Robin mga ka-adventure na taga Switzerland ay nalaman niya na namamana tayo at napaka
excited niyang sumama sa atin at mag-try ding mamana, kaya syempre hindi natin yan ipinagkakait sa gusto maka-experience kung paano mag-hunt dito sa atin sa Pilipinas, dahil nga sa kanila ay maganda pa yung mga spots na kanilang napupuntahan, or marami pa talagang isda kasi most of them naman talaga ay may magandang trabaho at hindi karamihan sa kanila ay may isda. At eto, nag-dive kagad tayo mga ka-adventure at may nakita tayo ditong Spanish flag snapper at tiniran naman natin, sayang hindi nga lang tinamaan. At after nito ay siya naman, so palitan kami mga ka-adventure, pero ako yung tagaload ng kanyang pana or pagtira para hindi siya masyadong mahirapan sa amin pong ginagawa. Even though na hindi siya naka wetsuit, hindi siya naka long fins, hindi siya naka pang freediving mask, pero tinatry niya talaga dahil gusto niya nga maka-experience ng pag-hunt dito sa atin. Mayroon siyang kaunting kaalaman about freediving and nakapag-try na rin siya ng pamamana, pero struggle talaga siya ng konti dito sa spot natin dahil sabi niya ay napakamahihain daw mga isda. Umaalis agad at iniwan siya. Panibagong pagsisid mga ka-adventure at panibagong pagtira, and of course panibagong sablay na naman ang kanyang nagawa. At dali-dali ko pong niload ang pana at ako naman po ang nag-try na mag-hunt dahil malaguno po ang kanya pong isda na tinira na hindi niya natamaan, and sabi niya ay kinakalculate niya pa yung distance at yung tamang positioning ng isda bago niya tirahin, pero in the long run ay nakuha niya naman po yung rhythm. Pero ito ang kaganapan nung ako na po ang nag-dive down at nag-fish call at nag-dusting. At lumapit naman po yung green job fish or malaguno at napakaganda ng ating pagtirang na isagawa, kaya na-secure natin ang maayos ang isdang ito. Sobrang tuwa niya mga ka-adventure na feeling niya siya yung nakahuli nung naisagawa natin ng maayos ang pagtira at nagkaroon tayo ng unang huli para sa araw na ito. Ayan, paapir-apir pa. Another dive na naman para kay Robin mga ka-adventure. At syempre, sablay pa rin yan. At syempre, in-encourage ko naman siya mga ka-adventure. Sabi ko, konti na lang, makukuha mo na yan. Kaya hinayaan natin siya mag-dive mga ka-adventure at napaka-porsigido niya talaga. And willing talaga siyang matuto. And alam niyo ba, na sabi niya ay, we'll see you next year. And stay siya sa island mga ka-adventure at sasama siya sa mga adventure natin at experience na rin matulog sa Malito Bangka kagaya ng ginawa ni Sean nung pumunta kami dun sa parting ng Alaw para magdayo at ma-experience yung parang castaway na activity. Wow! Alas 9 ng umaga after mag-breakfast mga ka-adventure ay lilipat na kami sa panibagong island na binibisita namin during the expedition day, kaya dahan-dahan na rin po kaming lumangoy pabalik sa bangka. At ito, nadaanan ko itong kitong or golden spotted rabbit fish at tinira ko na po at ito ang ating naging pangalawang isda para sa araw na ito. And after nito ay umahon na rin po kami at nagpatuloy na para sa amin pang mga adventure na gagawin para sa araw na ito at sa mga destinations na amin pang pupuntahan. Same fish. Rabbit fish, yeah.
something that's coming going down, and I kind of like check it, what is it, and then it's that fish, so I need to. Binigay ko sa kanya ang isda dahil gusto niyang hawakan, pero sabi ko, ingat ka kasi masarap yan. Masarap makatinik. Good morning. Bully din. Nakaluyan din. Nakaluyan din. Got two. Not one, but two. Yes. You got some fish. Yes. Yeah. This one. It's a great job fish. To keep me sinking. At eto naman si Julian ay gustong subukan ang lakas ng mga Pinoy. Bakit daw madali lang hatakin yung pundo? Pero bakit siya ay hirap na hirap? Pero dahil gusto niya talaga ma-experience ay hinayaan namin. At ayan, may taga-suporta pa siya. At eto na nga mga ka-adventure, hindi pinalampas ng ating mga panauhin na nandito sa expedition trip na hindi lutuin at gusto nila ay kinilaw talaga dapat dahil sariwa. The things that you need to do is first, don't jump on the water, especially in the front. Use the stairs because it might be the turtle will be started when you jump. And then when you saw some turtle, please keep it a bit distant, maybe 3 meters. At syempre, para sa kaalaman ng aming mga panauhin ay nagbibigay ng briefing, informations at instructions every destination na Especially pinupuntahan. put some sunscreen, you know, to protect to the plankton sometimes because if you feel itchy sometimes, please don't scratch it because later we put some vinegar to make it good. Okay, so alright, let's go. Next up. Let's go. Try the eyes after this. Okay. Thank you. This time after ng aming paghahanap sa mga pawikan mga ka-adventure ay Coral Reef naman ang aming sunod na pinuntahan at itong dalawang Asian natin na kasama mga Singaporean ay amazed na amazed dahil sa clarity ng tubig at sa mga classifications ng mga isda na talaga nakikita nila usually sa movie lang daw or sa aquarium, even yung mga mapanganib kagaya itong mga stingray na nakapinsala doon sa napakasikat na tao na nanguhuli ng buhaya sa Australia, si Steve Irwin. At ito nga mga ka-adventure, yung mga pawikan na amin pong naaktuhan na humihinga. At after ng kalahating oras ay bago naman sila nagsisurface ulit at kumuha ng panibagong hangin para sa panibagong pagstay naman underwater. Ang pinaka-amazing na moment dito sa amin sa biyahe mga ka-adventures yung connection between the local at yung mga bisita namin mga banyaga. At itong amin po mga crew ay hindi naman ganun galing mag-English pero ang kagandahan lang kapag mga foreigner ang kausap mo or mga banyaga ay wala silang pakialam sa barokong English or sa maling grammar. Ang kanila lang is iparating mo yung gusto mong iparating at masabi yung gusto mong masabi at nagkakaintindihan kayo kung ano ang instructions na ibinibigay mo ay yun ang mahalaga para sa kanila. Hindi sila nanghuhusga ng kapwa. After lunch mga ka-adventure, nag-hunt ulit kami. Kasama ulit natin si Robin at this time ay nagpakuha lang tayo ng video kay Janelle. Pero ang isa talaga sa disadvantage
ng ganitong klase po ng paghahunt na may taga-video ay nabubulabog talaga yung isda, unlike kapag nasa mask lang natin. Pero ang ganda sana tignan kapag nag-wait ka doon sa ilalim at nag-aantay ng tamang pagkakataon at distansya para matira mo yung isda. Pero sayang kasi hindi natin natira ang isdang to. Ang isdang sana ito ay malaguno or green jackfish. At after ilang dives mga ka-adventure, eto, nakaisa na rin ako. Baramundi grouper naman ang ating pong nahuli dito. At pinuntahan ko mga ka-adventure yung part na kung saan tumira tayo ng luba na hindi natin natamaan, pero hindi ko na ito mulit na silayan pa. Kaya after nito ay binigay ko na yung chance kay Robin at kay Janelle para sila naman ang magpatuloy sa paghahunt. At eto na, sumisid na naman siya at nagkaroon ng target, pero sayang na naman, hindi niya naman niya tinamaan. At dahil may kalaliman ang isdang aking nakita mga ka-adventure na talakitok, ay hiniram ko muna ang pana at ako ang dali-daling nag-dive. At naisagawa naman natin ang pagtira at napakaganda ng pagkakatama dahil na stone shot natin itong talakitok or yellowtail trevally. At ito ang pinakamalaking isdang nahuli namin para sa araw na ito, na amin ding ipinakain para sa kanila. Napakasaya niya talaga mga ka-adventure every time nakakahuli ako ng isda, kaya iniisip ko ano na lang kaya yung joy na mararamdaman ng taong to kapag siya naman yung nakahuli ng kanyang isda. Si Janelle ay merong background ng freediving mga ka-adventure, kaya madali lang para sa kanya ang mag-dive down, pero ang kailangan niya pang i-workout is yung pag-hunt naman and aral ng konting behavior ng isda, tamang distance at yung tamang pamamaraan kung kailan dapat tirahin yung isda, malayo man o malapit, depende sa classification nito. At narinig na namin nagbusina ang bangka mga ka-adventure. It's a sign na tinatawag na kami pabalik dahil lilipat na kami ng island. At eto, nadaanan namin yung napakaraming grupo ng mga pawikan. At doon sa turtle spot na napuntahan namin ay napakadalang na po ng mga pawikan na madalas naming makita dati ay sobrang dami. Pero since na ang dami na pong expedition na nag-i-explore din doon sa mga island na pinupuntahan namin, ay medyo nabubulabog na rin sila. Kaya amaze na amaze itong si Robin na nakipaglaro pa sa napakarami at malalaking pawikan na nakita namin along the way nung namamana kami. At itong classifications pala ng mga pawikan na nakita namin ay ang mga green sea turtle.
At pagkabalik namin sa bangka mga ka-adventure at hinayaan natin ay piliin ng guest yung isdang aking nahuli dahil first time niya magpili ng isda sa tanang buhay niya. Dahil kadalasan po ng isda na makikita sa ibang bansa or sa kanila ay nakapili na. So this time ay paghirapan niya muna bago niya i-enjoy ang masarap na isda at sariwa na ating nahuli along the way sa ating expedition day. Buti na lang talaga mga ka-adventure ay napakarami ng mga blessing na na-claim natin na isang nahuhuli at tuwing breakfast lang sila hindi nakakakinilaw pero lunch at dinner ay meron. Pero bago magtapos ang araw ay pupunta kami sa isang area upang mag-chill, mag-merienda at mag-enjoy ng nature bago tuluyang pumunta sa base camp at matulog, and kinabukasan it's another day and it means another adventure again. Kaya again, maraming salamat mga ka-adventure. Thank you for watching and we'll see you sa ating pong susunod na adventure. And pasensya na po dahil wala muna tayong shoutout dahil kakabalik lang po natin ng Coron at kinabukasan ay babalik na rin po tayo ng isla. Pero sa ating pong susunod na adventure na gagawin ay may shoutout na po natin kayo. Kaya again, maraming salamat and thank you so much for all the support na patuloy niyo pong nagkakalob sa akin. To God be the glory and God bless us all.